Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Rachel in Croatia. So sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang Pilipina na nakapag-asawa ng isang Croatian. So ngayon, pag-uusapan naman natin kasi may mga katanungan tayong natatanggap kung ano raw ang proseso sa pag-a-apply ng temporary residence gamit ang Family Reunification Visa kapag ikaw po ay isang Pilipina na nakapag-asawa ng Croatian. So, pagkadating mo dito sa Croatia, within 2 days, kailangan mong mag-apply or mag-report doon sa pinakamalapit na police station. So, mag-report ka doon for your arrival. Pagkatapos, sabihin mo na mag-a-apply ka ng temporary residence. Kasi, yung case natin, even though kasal na tayo sa Pilipinas, pupunta na tayo dito, so, ang binibigay lang nila na visa or yung visa na i-grant nila sa atin is Type C visa. Type C visa pa rin, which is 3 months lang. So, pagkadating mo dito, para hindi ka na pauwiin ng Pilipinas, kailangan mong mag-apply ng temporary residence for family reunification. So, ang kailangan mo lang, base lang ito sa akin ha, yung mga hinihingi nila ng mga requirements sa akin. So, at least may ideya kayo. At least may ideya kayo kung paano at ano yung mga proseso. So, una, kapag pupunta ka doon, kailangan mong magdala ng iyong passport at visa, of course, kasi doon titingnan nila kung kailan ka nakarating sa Croatia. So, ako kasi, like for example, kahapon ako dumating, so agad-agad, kinabukasan, pumunta ako doon. Tsaka, yun, nag-apply na kami ng temporary residence. And pagkatapos doon, kasama ko yung husband ko. And pagkatapos doon, isa sa mga binigay nila sa amin is nagbigay sila ng application form. Doon, may fill upan kayo. Pagkatapos noon, bibigyan niyo ulit and then titingnan nila ulit yung passport mo tsaka yung visa mo. Kasi may inunod sila na ganun-ganun eh. Pagkatapos, hihingin ka nila ng Croatian Marriage Certificate. So, hindi yung galing sa Pilipinas, kundi yung galing talaga sa civil registrar nila. So, ano ba yun? Paano namin yun ginawa? So, habang dun pa talaga ako sa Pilipinas, yung mister ko, yung nag-aasikaso ng marriage certificate namin dito sa Croatia. So, kasi pagkatapos ng kasal namin sa Pilipinas, pumunta agad siya dito sa Croatia. So, siya na yung nag-deal para i-register yung marriage namin dito sa civil registrar nila. Pagkatapos, binigyan kami ng original copy ng marriage certificate namin na Croatian na. So, Croatian language na talaga siya. Pagkatapos, dinala namin yon doon sa police. So, kasi hiningi nila eh, para yun sa application ng temporary residence. So, yun, hinanap nila sa amin. So, hindi na kami pabalik-balik kasi dinala namin lahat eh. So, yun, isa sa mga hinihingi nila, application form, Croatian Marriage Certificate, na yung language talaga nila ba. And then, passport and visa. Yun, yung na-mention ko na yun. And then, after that, kung saan kayo titira. Yung address niyo kung saan kayo titira. Like, for example, nakatira lang kayo sa bahay ng like, in-laws ninyo or sa parents ng asawa ninyo. So, kailangan yung parents niya mag-sign dun sa application. Kasi meron yan eh, kung hindi talaga yung asawa mo ang nagmamay-ari ng titirhan nyo, kailangan yung may-ari pumirma. Something ganun. Yung kailangan talaga ng may-ari na pumirma na dun kayo nakatira, dun kayo titira, something mga ganun-ganun. So, yun, isa sa mga kailangan, yung location or address
kung saan kayo titira or yung accommodation nyo kung saan kayo magstay. And after that, hinanap rin nila yung travel insurance ko. Hindi ko alam kung bakit, pero isa yun sa mga hinanap nila, yung Croatian travel insurance ko, which was I purchased during my travel from Philippines to Croatia. And then after that, isa sa expensive, siguro pinakamahal na kailangan natin i-provide is yung basic health insurance nila. Kailangan talaga na meron kang health insurance nila. Kasi, wala pa tayong trabaho. Pagkakarating natin dito, obvious na wala pa tayong trabaho. Kasi pag meron ka ng trabaho, hindi na kailangan na magbayad ka nun. Kasi automatically, yung company mo, deduct na nila yun. Gaya ng sa atin sa Pilipinas ba, kapag may work ka, kumbaga hindi na kailangan na magbayad ka ng yung sarili na insurance kasi automatically deducted na yun sa company mo. So, sa case natin, hindi tayo covered dun sa health insurance ng ating asawa kahit kasal na tayo. So, kumbaga kanya-kanya, may health insurance yung asawa mo, meron ka rin dapat. So, ganito. So, ganyan yung sa kanila dito. Hindi, kumbaga, hindi gaya sa atin sa Pilipinas na once kasal kayo, automatically covered ka na ng husband mo. So, kasi tayo, Pilipinas is belong sa third world country, something ganyan. So, kailangan talaga meron tayong health insurance na sa atin talaga. So, alam nyo ba kung magkano? Pumunta kami doon sa health insurance at nagtanong kami kung magkano ang bayaran namin. At sabi, 1,200 euro. 1,200 euro. So, kailangan mo talaga yun kasi, isa yun sa mga requirements para mag-grant ka ng temporary residence. Temporary residence. And after that, kapag meron yan silang days na ibibigay sa iyo kung kailan mo dapat ito ma-comply. So, within 8 days, kailangan meron ka ng health insurance. Within 8 days. Dapat meron ka ng health insurance. Kasi kapag hindi, I don't know kung maapektuhan ba talaga yung application. Siguro, maapektuhan talaga yung application ng temporary residence mo. So, 8 days lang yung bibigay nila na makapagbayad ka na doon, meron ka ng health insurance. So, kailangan mo talagang pumunta doon sa health insurance nila. And the last one that I did is that yung pinapapunta nila ako doon for tax and payment. Kasi meron kang babayaran doon meron kang babayaran doon sa bank. Something, kailangan mong magbayad ba? Para sa application mo, something like that, and tax. And, hindi naman masyadong mahal. More or less 100. Less than 100 euro lang. So, yung pinakamahal talaga is itong basic health insurance. So, sabihin nyo na sa mga asawa ninyo na kailangan talagang mag-ipon, kailangan talagang may extra na pera para dito sa health insurance. And after that, pagkatapos mo nang makomply lahat-lahat, is may gagawin sila na interview sa'yo. Ikaw lang talaga. Pero in English naman yung interview. And after that, within 1 month, yung approval ng temporary residence nila. So, kailangan talaga kasi meron kang hihintayin na 1 month. 1 month pa kasi yung decision nila sa pag-approve ng visa, and tsaka 3 months lang yung visa natin para magstay dito sa Croatia. So, kailangan talaga pagkarating mo dito is gagawin mo na. That's why 1 to 2 days lang yung binigay nila na span para mag-report ka doon sa kanilang office. So, kung may mga katanungan pa kayo, at sa next video natin, mag-comment kayo kung may mga katanungan kayo. At saka, sa next video natin, pag-usapan naman natin kung paano ko to na-solve yung basic health insurance na 1,200 without paying anything. So, i-discuss ko kung paano ko ito na-solve by my own.
So, yun lang guys. Maraming salamat po. Sana po nakatulong ako sa inyo kahit konti. At kung may mga katanungan pa kayo, huwag kayong mahiya magtanong. So, just comment down below and I will answer and respond as soon as possible. So, maraming salamat po. God bless.